Nagsabwatan nga ba? Nag-ugnayan nga ba? Magpartner nga ba si dating Senate President Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez kung bakit at sila ay dapat kasuhan ng pandarambong o plunder kaugnay sa flood control scam? Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Ito yung inaabangan natin. Nauwani sa babdalo talaga. Remulla lumalabas sa kanilang imbestigasyon na nagsabwatan umano sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sa pandarangbong. Kaugnay pa rin yan ng flood control scam. Sa Mayo nakatakdang isampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Bukod sa pagkakadawit ni na Escudero at Romualdez sa flood control scam, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024 at 2025 national budgets. Sinabi noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee na nagbigay siya ng 160 million pesos kay Maynard Yu na umano'y bagman ni Escudero. Si Yu ay isa rin sa mga campaign contributor ni Escudero. Dati na rin sinabi ng Ombudsman na may nadiskubre silang money trail o paggalaw ng pera papunta kay Escudero matapos aprobahan ang 2025 national budget. Kasama rin si Romualdez sa mga nabanggit sa pagdinig ng Senado na tumanggap umano ng milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happen to have been implemented because of that. At kami may payag Ayan, na hapon ni na malinaw. Escudero at Romualdez. Yan. So, paano yan? Anyway, dun po sa mga followers, supporters ni Escudero at ni Romualdez, sila naman po ay under investigation at kakasuhan pa lang. Relax lang kayo, huwag kayong magalit. O yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters na nangangamba na pag nakasuhan itong dalawang ito, baka daw kumanta at madamay ang Pangulo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ho ganong kadali na gagawin nila yun. At mahirap yung patunayan. Kasi ang gumawa ng budget na pinag-uusapan na merong flood control scam ay Kongreso at Senado na aayon sa batas. Recommendation lang ng Malacanang Office of the President ang every year budget subject for approval. Paano a-approve ng Kongreso yan? Kung nakikita nilang may problema, ay inapprove nila. Kaya silang mananagot. Lalo na ho doon sa BICAM at saka yung small committee tungkol sa insertion na nauna ng inamin na talagang merong insertion. So yung Committee on Finance ng Senado, Committee on Appropriation ng Kongreso, House Speaker at saka po ang Senate President, talagang yan po ay maraming kinalaman before, during, and after ma-aproban ang every year budget. Ang Pangulo, taga-pirma lang yan kung ano ang inaprobang budget. Pwede niyang ibito kung minakita siyang something o mali. Pwedeng hindi. Yun lang po yun. At ang Pangulo naman, para sa inyong kaalaman, hindi naman pwedeng hindi pipirma ng budget dahil pag hindi mo pinirmahan ng budget, ikaw yung magpapabagsak ng gobyerno. Dahil ang gobyerno hindi makakagalaw kung walang budget. Every year yan. Mula January 1 hanggang December 31. So kung meron kayong nakikitang kasalanan si Marcos, si Pangulong Marcos, may maglabas kayo ng ebidensya. Hindi pwedeng puro paratang speculation, chismis. Hindi yan tinatanggap sa korte. Hindi ako tagapagsalita ng Pangulo, hindi ako tagapagsalita ng gobyerno, kasi hindi ako konektado dyan. Independent ako, volunteer akong tumutulong, kaya ako'y nagaganito ang mga paliwanag at nagbabantay. Ang boss ko ay taong bayan, hindi gobyerno. Pag mali ang nasa gobyerno, kahit sino, dapat silang kasuhan at ipakulong. Kahit ang presidente, kung sabit siya at may ebidensya, kasuhan. Pero hindi pwedeng kasuhan ngayon, after ng kanyang term. Kasi merong immunity ang Pangulo. Vice President, House Speaker, Senate President, o kung sino man, Congressman at Senador, Cabinet Secretary, kasuhan kung may ebidensya. Wala akong pakialam sa kanila. At hindi ko sila ipagtatanggol kung may ebidensya. Meron silang abogado, yun ang magtanggol sa kanila. Hindi tayo, hindi ako. Okay? Malinaw po yan. Kahit sino, basta sabit sa korupsyon. Anti-Marcos, pro-Marcos, pag sumabit kayo, bahala kayo sa buhay nyo.
Bakit ko kayo pagtatanggol? Hindi. Dahil ako ay biktima rin. Katulad ng maraming Pilipino sa buong mundo. Dahil ang perang nawala, bilyon o trilyon perang nawala, pera ng lahat ng Pilipino yan. Kaya lahat ng Pilipino, kumplenat. Pati asawa at mga anak ng corrupt government official, kumplenat. Sila may-ari ng pera. Ganon ang katotohanan. Kaya yung nagsasabing kinakampihan ko kung sino-sino, katangahan yan. Nagsasabing kumakampi at bias ako sa mga ganitong isyo, kabobohan yan. Wala kayong makitang pangbato sa akin kung hindi personal na walang-walang kabasi-basihan. Puro panlalait, puro insulto, puro pagbibintang lang kayo. Ang ating pagtulong-tulungan ay suportahan ang mga nag-iimbestiga. Para magkaroon sila ng sapat na basihan at ebidensyang kasuhan at ipakulong ang kahit sino pa, taga-gobyerno o hindi taga-gobyerno, maliban sa Pangulo, kasi nasa batas hindi pwedeng kasuhan ang nakaupong Pangulo. Kung meron kayong ebidensya, kasuhan nyo after ng kanyang term sa 2028. Gano'n naman ang sitwasyon. Kung meron kayo sapat na ebidensya, mag-file kayo ng another impeachment next year, kasi itong impeachment ng Pangulong Marcos ngayong taong ito dinismiss. Wala daw basihan. O di ba? Kongreso ang gumawa nun, hindi ako, hindi kung sino. Dapat naiintindihan nyo. Sa linaw ng paliwanag na yan, ang hindi makakaintindi talagang rupor sa eskwelahan or sarado o kulto. Wala na akong magagawa dyan. Saradong kaisipan at saka kulto. Ay kahit na anong gawin natin yan, sarado na yan, wala na yan. Please like and share. Issue lang, walang personalan. Kung sino man po ang mga may problema nila yon. Kung may ebidensya, problema nila, makukulong sila. Ang ombudsman po ay trabaho nila yan. Di ba? Independent body, anti-graft body. Ayun, for your information, okay? Kaya kayo, huwag kayong magagalit sa akin. Kahit mga Marcos loyalists, Marcos supporters, hindi pinag-uusapan si Romualdez dahil idadamay ang Pangulo. Ibang issue yan. Sa investigasyon, wala akong sinasabing si Pangulong Marcos ay kasama. Ayon sa report ng Ombudsman, ICI, DOJ, lahat, wala akong sinabing kasama ang Pangulo. Ang nagsasabi lang noon, anti-Marcos group. Kung sino-sino dyan. Alam na natin kung anong motibo. Okay? Ang ating titingnan, paper trail, investigasyon, at ebidensyang madidiscover. Sa ngayon, wala po silang nakikita na ang Pangulo ay sabit yan. Itong si Escudero at ibang senador, si Romualdez at ibang congressman, sila ay under investigation pero plunder daw po ang i-recommendang kaso before Sandigang Bayan. Non-bailable offense pag napatunayan habang buhay na pagkakakulong. Please like and share.